Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you for your support. And please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message ninyo would be for your general life, and we have King of Cups. Ayan, so you're very lucky. No, you're very lucky sa ngayon kasi there is someone dito, a mother archetype na pwedeng very supportive of you. Lagi siyang nandiyan dyan to support you, to help you, to be by your side. Siya yung nag-encourage sa'yo, siya nagpupush sa'yo, na nagpapalakas ng loob mo, yung ganon. No? So, you're very lucky to have a person like this. Pwedeng mom ninyo to, pwedeng asawa ninyo, no? Partner ninyo na laging nandiyan dyan, no? Parang lahat ng pag-aalala, pag-aalaga, no, in various shapes or form, ginagawa niya para sa iyo. So for your money, career, and finances, we have Page of Cups. Meron ditong bagong impormasyon na dadating, no? There are new ideas or information or insights coming your way na pwedeng paghugutan mo ng inspirasyon para sa bagong ventures or bagong plano ninyo, na pwedeng pagkaperahan ninyo, no? Pwedeng ganon. Or probably there is an offer para sa inyo na kunyari, baka merong nag-offer sa iyo ng trabaho, baka may job offer, may career or business opportunity, yung ganon, na magiging magiging excited ka din about this, no? Kasi maaring sa tingin mo or sa palagay mo, it will be emotionally fulfilling, no, para sa iyo kung ito ay gagawin mo. So, pagdating naman sa relationships, we have Justice. You are getting what you deserve. Kung anong para sa iyo, no, na makukuha mo out of your person or sa relasyon mismo ninyo, makukuha mo yan. Justice will be served, no? Feeling ko din, ang iba sa inyo, baka merong ipinaglalaban sa korte, no? Maaaring ang iba sa inyo dito nag-file ng divorce, annulment, or separation, legal separation. So, pwedeng merong ganong ganap ang iba sa inyo rito, no? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. But before that, I would like to say thank you muna sa pagsuporta sa aking channel, sa pag-subscribe, and if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. And also, thank you sa mga nagpapadala ng suporta through super thanks, at sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat din. Pati na rin sa channel memberships ko, just want to remind you na bukas na po ito. So kung interesado kayo mag-join, pakitignan na lang po, no, below the video yung kung papaano. So we have 8 of Wands at clarifying the Queen of Cups. Merong mga opportunities dito na dadating, no? Depende yan sa inyong sitwasyon. If this message resonates with you, then you would know kung ano ang area na to. But dapat ready kayo, no? You need to be physically, mentally, emotionally, and spiritually fit and ready for anything. Kasi mabilisan, no, ang kaganapang ito. Once na dumating yung oportunidad na to, it might require you to make a decision right away, no? Parang hindi na kayo dito magkakaroon ng maraming oras para pag-isipan pa, mag-research pa, 'di ba? Parang kailangan mabilisan, no, yung sagot ninyo doon sa magtatanong sa iyo, ano gusto mo ba or hindi? Parang ganoon, isang tanong, isang sagot siguro. There could be also an opportunity for you to travel, no? Dito. Hanged Man, tsaka Moon, you know. Si Moon energy at saka si Queen of Cups, both of them also is signifying na may mga divine guidance na pinapadala sa inyo ang universe, no? So, take advantage of that. I-access ninyo yan. Malakas ang inyong radar, no? Sa ngayon, your psychic abilities are on point. Your intuitive abilities are on point. They are heightened. Kaya, for sure, mabilis din yung mapipick up na kung ano ang message sa inyo ng universe.
na pinapadala sa inyo through your intuition. Okay? Kaya, take advantage of that. No? Lalo-lalo na mayroong mga opportunities na dadating, diba? Makakatulong yan sa inyo na mabilisan ang pagdesisyon ninyo. Makakapag-isip kayo or makakapag-desisyon kayo ng mabuti, no? Na you will be led towards kung ano ang magandang pwesto na dapat ninyong mapuntahan. With the Hanged Man, this is a pause, no? Invitation ito para sa'yo na mag-reflect, mag-introspect, mag-retreat, magnilay-nilay, magmuni-muni muna kayo. Okay? Kasi there could be some things dito na kailangan mong pag-isipan. Maybe because may mga bagong opportunities ka, diba? So, pwedeng maisip mo rito na yun na lang muna ang pagkakabalahan mo at wag na muna kung anong sinimulan nyo na. Kasi, maybe you are feeling also na parang ang bagal or maybe walang progress, no? Doon sa mga ginagawa ninyo. So, kaya importante na makinig kayo, no? Sa inyong intuition. Kasi, for sure, may mensahe sa inyo ang universe dyan. With the Page of Cups, we have 4 of Pentacles. Ayan. This is a reminder para sa'yo na i-manage ninyo ng mas maayos, mas mabuti ngayon ang inyong kaperahang aspeto. This is a reminder for you to paandarin ninyo, focus ninyo ngayon yung financial discipline pagdating sa pera, no? Financial discipline kasi pwede na may imbalance na nangyayari sa inyong kaperahan. Baka hindi ninyo na-check, no, yung mga gastos ninyo or yung mga pinagkakagastusan ninyo. Baka may tendency din kayo na mag-overspend, lumabas kayo sa budget plan ninyo, yung ganon. Kaya this is paalala sa inyo na, hey, Leo, kailangan yung ginagastos nyo within your means, diba? Kung yun dapat yung necessity muna ang laging pina-prioritize. Pwede naman kung may extra, 'di ba? Kung ano yung mga extra luxury, pwede, pero dapat ang inuuna muna na pagkagastusan talaga or pag-allocate ng pera is yung necessity muna. Okay? So that could be a reminder para sa iyo diyan. With the Justice, Queen of Swords. This is about communication. There is a challenge para sa inyo dito, no? Na mag-communicate kayo ng clearly, honestly, and effectively. Kasi baka ang iba sa inyo nahihiya, magsalita. Baka nagdadalawang isip kayo na magpahayag ng totoo ninyong nararamdaman sa person ninyo. Kaya maaaring ito yung panggising sa inyo na kung ano yung laman ng isip at puso ninyo, be honest sa sarili ninyo, sabihin ninyo yan sa person ninyo para maintindihan ka, diba? Kasi baka yung behavior mo, baka hindi tumatama sa mga sinasabi mo, hindi ba? Kaya maaari din na magiging palaisipan din yan sa person mo. Kaya mas maigi na in sync, no? Yung behavior mo, yung actions mo, magja-jive doon sa kung ano yung mga lumalabas sa bibig mo, kung ano yung mga sinasabi mo, 'di ba? Para mas ma-appreciate yan ng person mo na sakto, 'di ba? Na tama. Kasi minsan may tendency tayong iba yung sinasabi natin kaysa sa nararamdaman natin. Kaya nagtataka ang person natin, alin ba dito ang tama? Diba? There's something off with my person. Diba? May mga ganon. Kaya lagi tayong maging aware. Para wala tayong rason. Hindi natin bibigyan na rason yung person natin na pagdudahan tayo. Diba? Or kung pag-isipan tayo ng iba. So, maging honest na lang tayo sa kung ano ang nararamdaman natin. So, final message ninyo, exceeding expectations. So, this is really beautiful. Super extra effort kayo dito, super sipag, no? At nalagpasan ninyo rito kung ano yung bar na sinet ninyo for yourself, no? You were able to surpass that. So this is really beautiful. Good luck. Thank you for watching. Have a light. Namaste.